Nagkatay tayo ng silky chicken mga kataktika. Luluto natin to. Pakita ko sa inyo mamaya mga kataktika. So dalawang tandang itong kinatay natin kasi marami na sila. Mahirapan na tayo mag-accommodate, so mahirap i-keep sa chicken coop natin na marami tayong rooster. Kasi kahit hindi sila ganun ka-violente, rooster pa rin sila. So mahirap, nag-aaway-away sila. So nagbawas tayo ng rooster kasi may mga new batches tayo ng palalakihin dito mga kataktika. So dalawang rooster itong ating kinatay ngayong araw na to. Luluto natin ito ng adobo. Yun mga kataktika, samahan nyo ako magluto ng adobong silky chicken. So mga kataktika, yung dalawang manok tumimbang ng 2 and 1/4. Dalawang silky na rooster. Ayan. So ibig sabihin, talagang katimbang lang ito ng native. Average lang ng 1 kilo ang bawat isa. Ayan mga kataktika, yung ating natay na silky rooster. Yung gagawin natin, babasahin muna natin yung manok na malamig na tubig. Tapos saka natin itatambog sa mainit na tubig para hindi masira ang balat. Ayan, hot water. Balik sa malamig na tubig. Ayan, tanggal yung kaliskis. So mga kataktika, nagkatay nga tayo ng dalawang silky rooster. Aside sa kailangan natin ng space dahil medyo mahirap mag-keep ng maraming rooster. Yan, bukas first day na ng klase itong mga bata. Isang high school at saka isang college mga kataktika. Medyo alam nyo na, pecha de peligro. Ayan. Kaya ang best way natin, mag-deselect tayo ng rooster. Rooster ang kinakatay natin kasi marami naman tayong rooster ngayon mga kataktika. Meron tayong I think 6 na rooster. Matured dun yung 3 and then may batang rooster na 3 din. So meron pa mga new batches tayo ng mga sisig. Okay. So mga taktika, pag natatanggal na yung kaliskis, yung katulad yan, pwede na yung tanggalan ng balahibo. Okay mga kataktika. So, mga kataktika, konting information tayo about silky chicken. Silky chicken or Chinese chicken is a breed of chicken named for its typically fluffy plumage, which is said to feel like silk and satin. The breed has several other unusual qualities such as black skin and bones, blue earlobes, and 5 paws on its foot, whereas most chicken only have 4. They are often exhibited in poultry shows and also appear in various colors. In addition to their distinctive physical characteristic, silky chickens are well known for their calm and friendly temperament. It is among the most
docile of poultry. Hens are also exceptionally broody and care for young well, although they are fair layers themselves, laying only about 3 eggs a week. They are commonly used to hatch eggs from one breed and bird species due to their broody nature. Silky chicken have been bred to have many colors consisting of black, blue, vap, partridge, splash, white, lavender, paint, and porcelain. Yan, konting history naman. Silky chicken is unknown exactly where or when these fowl with their singular combination of attribute first appeared, but the most well-documented point of origin in ancient China. O sa China daw nagsimula mga kataktika. Other places in Southeast Asia have been named as possibilities such as India and Java. The earliest surviving Western written account of Silkies comes from Marco Polo, who wrote of Puri Ken in the 13th century during his travels in Asia. In 1598, Ulysses Aldorabandi, a writer and naturalist at the University of Bologna, Italy, published a comprehensive treatise on chicken which is still read and admired today. It is mentioned wool-bearing chickens and ones clothed with hair like that of a black cat. Silkies most likely made their way to the west via Silk Road and maritime trade. The breed was recognized officially in North America with acceptance into standard of perfection in 1874. Once, mga kataktika, yun ang konting history about silky chicken dito sa black meat. Paano mga kataktika? Lutuin muna natin to at baka hindi umabot sa pasukan bukas ng umaga. Ito yung mga sangkap natin. Sibuyas, bawang, luya. Kumain natin yung luya. Para sa ating adobong. Okay, ito na. Sibuyas, bawang. Mga kataktika, alam nyo ba noong 21st century, silkies are one of the most popular and ubiquitous ornamental breeds of chicken. They are often kept ornamental fowl or pet chicken by backyard keepers and are also commonly used to incubate and raise the offspring of other chicken and waterfowl like ducks, geese, and game bird such as quail and pheasant. Kasi mabait nga talaga itong mga silky chicken. Na-observe ko na yan. In general mga kataktika, madali talagang alagaan ang silky chicken. Ito na yung ating silky chicken. Yes, itong malalaki na to, yan, tatlo to eh. Gagawin natin pang baon yan mga kapatid. Prito natin.
pangbaunahin sa trabaho at sa school. Yan. Asin, salt. Yan, medyo lagyan natin ng pampalasa. Siyempre, ang ating Silver's One soy sauce. Calamansi juice. Yan. Tapanan natin hanggang kumulo, hanggang lumambot siya. O mga taktika, mangunguha na rin tayo ng tanglad at lalagyan na rin natin ng tanglad yung ating inaadobo na silky chicken. So magandang pang lahok itong tanglad sa ating mga nilulutong pagkain. Ito medyo lumalaki na itong tanglad natin dito. Ito lang yung nabuhay natin dahil medyo mabato rito. Ngayon kagandahan mga kataktika, ayan na, kita na natin. Meron na nabuhay na tanglad dito sa ating bakuran. So tuloy-tuloy na to. So dahon-dahon lang gawin natin. O yan mga kataktika, mabango na itong ating nilulutong adobo. Pansin ko mga kataktika, hindi malansa yung karne nitong silky chicken. Observe ko lang kasi madalas din naman tayo nagkakatay ng manok. Yan. O yan, patuloy lang natin itong pakukuluan mga kataktika hanggang sa lumambot yung karne, mag-saucy yung sauce niya at ready na yan. Yan mga kataktika. Okay. Yan ang bango na. O mga kataktika, konting trivia tayo. Alam nyo ba na ang salitang adobo ay galing sa salitang Kastila na ang ibig sabihin ay adobar? Itong adobar ay nangangahulugan na marinado or na marinade. So ganun din naman ang adobo, di ba? Yun ang ginagawa natin. Binababad natin siya sa mga sangkap. So masarap talaga dito. Kapag naluto mo, yan, napatuyo mo na siya. Medyo saucy siya. Masarap yan. Kinabukasan mo pa kakainin. Yun ang technique ng adobo mga kataktika. Ayan mga kataktika. Ready na yung ating adobong silky chicken. Ayan mga kataktika. Kainan na. Mga kataktika, alam nyo ba ang benepisyo ng black chicken according to TCM, Traditional Chinese Medicine? Itong black chicken soup recipe tonifies balance, stabilizer, and black key or energy in the body. Ito ay pinapaniwalaan na nagpapalakas ng liver and kidney. Nourish the blood and improve immunity and overall energy. Alam nyo din ba na ito ay beneficial na postpartum food or para sa lahat na may healing na pangangailangan sa injury or surgery? Again po, hindi po tayo doktor. Ito po ay mga nababalitaan natin at nase-search natin sa internet tungkol dito sa black meat.
At ayon din po sa mga nababasa pa rin natin na information online, matagal nang pinapaniwalaan itong black chicken na meron siyang curative properties. Scientific study daw ay sasabi din na with silky chicken, ito ay contain ng twice amount ng carnosine, an antioxidant than in regular chicken. Napaniwalaan din na merong anti-inflammatory properties na nakakatulong pag-prevent o reduce ng oxidative stress, cell aging, muscular degeneration, kidney problem, and more. Mayaman din daw ito sa protina, B vitamins, vitamin E, and other nutrients. Is also generally smaller in the regular chicken. Totoo naman yan mga kataktika. Ayan, kita nyo naman. Yan. Sarap to the bone. Sarap talaga nitong silky chicken. Mga kataktika, napatunayan natin na talagang masarap ang silky chicken. At hindi talaga siya patty.